panahong 62 AD hanggang 64 AD, ay Katoliko na? Sinong unang pare nung 62 AD to 64 AD sa Katoliko sa bansang Pilipinas? Sabi panahon ng gawa, laganap na daw ang Katolisismo, birang unawa yan. Yan bang masasabi mo? Official standard ng aral ng Katolisismo? Kayo mga Katoliko, hirap na hirap kayong magtindig doon sa iisang aral ninyo na tungkol sa true church ng Katoliko. Oh, bakit natin sinasabing hirap na hirap kayo? Merong nagsasabi, mababasa daw ang Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolic Romana Biblia. Oh, meron namang nagsasabi, wala. Ano ba talaga ang tamang pagkaunawa ninyo? Oh, pakinggan ninyo ito. Tignan natin. Sige, nakasakay na ng jeep. Nako. Teka lang, may sumisingit. Ignat. Nang naisulat yung Roma 16:16, sino ang nag-imbento sa salitang iglesia na iba si San Pablo? Oh, pumapayag ka ba na nag-imbento ng Katoliko, ng Iglesia, San Pablo? Ulitin natin ha. Nang naisulat yung Roma 16:16, sino ang nag-imbento sa salitang mga iglesia ni Cristo? Di ba si San Pablo? Total, hindi na ninyo mapanindigan ang inyong programa na nagpapatanong kapag kada revealers na ang aakyat sa inyong punto por punto live para magtanong, sa ganitong paraan na lang kami magtatanong. Ang Baka masagot ni Kuya. sabi niyo po sa video, Nang naisulat yung Roma 16:16, sino ang nag-imbento sa salitang mga iglesia ni Cristo? Di ba si San Pablo? ang tanong ko po sa inyo, Mr. Sagutin mo yan ha, mamaya. Vice President Wendell Talibong dyan sa punto por punto, sinong pari po ninyo ang nagturo na si Apostol Pablo ang umimbento ng mga iglesia ni Cristo? Okay. Yan din ba ang istan mo, Nice? Si Pablo nag-imbento ng Iglesia ni Cristo? Yan din ba ang sagot ng isang Catholic faith defender dito sa TikTok? Sapagkat sa punto por punto, ang nag-imbento ng Iglesia ni Cristo ay si Apostol Pablo. Sa makatwid, natitiyak natin ang mga Katoliko, sanay na sanay lang mag-atake. Pero pag titindigan ng Katoliko, durog na durog eh. Durog na durog kapag Katoliko ang ititindig na true church. Hindi nila matunan eh. Na totoo Katoliko. Okay, sige, pwede na magtanong para hindi na mag-iyakan yung mga Katoliko sa baba. Presentation ng second speaker at wag na po tayo magpatumangga, magpasubali. Darako na po tayo. 10 minutong tanungan. If the first speaker is ready, prepared, so your time starts now. You'll have 10 minutes. Okay, so ito ang una kong tanong sa iyo, Mang Robin. Tinanong kita kanina kung ang pangalan ba ng iglesia na itinayo ng Kristo ay Iglesia ni Cristo. At tinanong din kita kung ang Kristo ay pangalan. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Dito sa Mateo 1:21, ano ang nakalagay doon na pangalan na ibinigay mismo ng Diyos Ama o kalooban mismo ng Diyos Ama na ipapangalan sa kanyang anak? Ano ang nakalagay doon, nakasulat? Kristo o Jesus? Jesus! Ayun! Jesus! Subalit, tandaan mo, ang nagbigay din ng pangalang Kristo sa lahat para sa ikaliligtas ay ang Ama. Kaya nga ang sabi sa Lucas 9:20, ang Kristo ng Diyos. Tutulan mo ang Biblia, hindi kami. Kaya nga Hesus Kristo ang pangalan, pero kung pangalang ibinigay, Kristo ng Diyos, hindi Katoliko ng Diyos. Kaya nga hindi mo masagot kanina, di ba?
O, next question. Okay. Ano nga ulit ang ibinigay na pangalan na kalooban ng Ama na ipapangalan sa kanyang anak? Kristo Okay. o Jesus? Next question. Natanong na yan. Okay. So, sabi mo kanina, ang pangalan ay Kristo. At sabi mo naman ngayon ay Jesus. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos, ako, at ang mga apostol. Sapagkat nananatili ang katotohanan, ang Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Si Jesus din, yung Kristo na yon. Kaya nga, Kristo ng Diyos eh. Ang katotohanan, walang katoliko ng Diyos. Wala ring katoliko ni Kristo. Kaya kahit anong pilit mo Okay, sa next. hinahanap mo, 23, sa Latin Bible na Universa, ano ang katumbas na salita yan sa salitang Tagalog, yung Universa? Ano sa Tagalog yan, yung katumbas? buong iglesia. Pero yung Amen. buong iglesia na tinutukoy sa Roma 16:23, kapag tinignan mo yan, yan ay pagbati sa mga iglesyang kay Kristo. Kaya nga, itataas mo lang yung pagbasa, Roma 16:16, iglesia ni Kristo, hindi iglesia kultoliko. O, next question. Okay, next question. So, dyan sa Roma 16 verse 23, ang katumbas ba niyan, yung buong dyan, yan ba ay ang katumbas niyan ay universa? Yes or no? Hindi. Yun ay bahagi lang ng inyong panlilikot sa mga talata. Pag sinabing buong iglesia sa 16, babasahin mo yung 16:1. Binabati kayo Okay. sa iglesia ng Next nasa question. Canceria, binabati kayo. Next question. Basahin mo ang buong 16, Next matututo ka, Next walang question. katoliko. O, next question. Next question. Ang tanong ko sa ang tanong ko sa iyo kanina, tinanong kita diyan, sabi ko, premise ito sabi ko sa iyo, yung universe ba sa Latin Bible, ang katumbas na salita ay ano yan? Ang sabi mo buo. Ngayon, tinanong kita uli, na yung buo ba dyan sa verse 23 ng Roma 16, yan ba ay yun sa Latin? Sabi mo hindi. So, tanong, sa dalawa na yan, saan ang mali mong salita dyan? Sa dalawa mong sagot kanina. Wala akong maling sagot. Kayo ang may maling unawa doon sa buong iglesia na tinumbasan yung universa. Sapagkat ang tinutukoy ng buong iglesia sa Roma 16:23, nasa 16:16 na ipinambati sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Malinaw na walang katoliko Next sa question, Biblia. Next question. Walang katoliko, bro. Next question. Diyan sa Latin Bible, yung binasa ko sa iyo kanina na nakasulat sa Roma 16:23 verse 23 na sinasabi na et ecclesia, et universa ecclesia. Tanong, ano ang katumbas niyan sa Tagalog? Buong iglesia nga, buong Amen. iglesia na tinumbasan nyo, universa, katolika. Kaya mali ang pangunawa ng Katoliko na buong iglesia ay buong sanlibutan. Sapagkat pag binasa mo ang 16:1 hanggang matapos, iglesia ni Kristo, pero walang katoliko. Okay, question. Doon sa Latin Bible na binasa ko sa iyo kanina na sinasabi na et universa ecclesia, yun ba ay yan bang iglesia na yan ang itinatag ng Kristo? Yes, iglesia ni Kristo na ang Okay na, okay na. tinutukoy sa Okay na. buong iglesia mula sa Roma 16:1, Okay na. 16 hanggang matapos, walang katoliko dyan.